Kahit pa naka-session break muli ang Kamara ngayong buwan, tuloy ang naging pagtalakay ng House Committee on Basic Education and Culture sa mga panukalang batas na layong protektahan ang mga kapakanan at karapatan ng mga guro sa silid-aralan. Si Julian Bunag sa detalye. Isa sa mga layunin ng pagdinig ng Committee on Basic Education and Culture ngayong araw ay ang pagbabalanse sa pagprotekta sa mga guro at sa patuloy na pagpapatupad ng Child Protection Policy para sa mga mag-aaral. Ayon sa Office of the Solicitor General o OSG, ilan sa mga nakikita nilang issue sa mga panukalang magbibigay ng karagdagang proteksyon sa mga guro ay ang kakulangan ng substantial distinction o malinaw na pagkakaiba sa papel ng magulang at guro pagdating sa pagdidisiplina ng mga bata. Nadismaya naman ang ilang mga grupong kinatawan ng mga guro sa mga legal na opinyon na ito. Lalo na't marami na ring guro ang natatanggal sa serbisyo dahil sa umano'y maling mga aligasyon laban sa kanila. Akala namin medyo makakausad na tayo after several years na tinatalakay ito. Pero doon sa nakita po na narinig namin ng mga legal opinions from OSG, lalo na sa civil service of course. Mukhang babalik na naman tayo doon sa discussion nito sa ibaba. Nakakalungkot po sapagkat malayo na yung inabot ng bill po na ito na intended to protect the rights of our teachers. Lalo na yung napaka-basic naman at napaka-specific naman ng tinatalakay po natin dito. Ito po yung mga kaso na talagang obviously ay wala pong intention na yung teacher ay unang-una manakit at mang-abuso ng mga bata. Dahil wala naman pong teacher in his right mind, her right mind, na mang-aabuso ng bata intentionally. Ayon naman kay Ruby Bernardo, National Chairperson ng ACT Philippines, may mga sitwasyon na kailangan talagang maipatupad ang disiplina sa loob ng silid-aralan bilang bahagi ng paghubog sa mga mag-aaral. Giit niya, mahirap ang pagtuturo kung ang mga guro ay natatakot sa mga estudyante. Kung ang doktor ay natatakot sa kanyang mga pasyente, hindi niya magagamot yung kanyang pasyente. O kahit yung ating mga abogado, kung takot sa kanyang kliyente, ay hindi maipagtatanggol ng maayos. Kung kami naman pong mga teacher, kung takot po kami sa mga estudyante namin, hindi po kami makakapagturo ng maayos. Bilang Teachers Union, napakarami pong kaso, halos lahat ng kaso na hinahandle po namin sa aming opisina, halos lahat po yung nagpo-fall down sa RA 7610. Ilan sa mga hiling ng resource person sa pagdinig, hindi dapat na mapahina ng isinusulong na Teachers Protection, ang Child Protection Act na umiiral ngayon sa bansa. Sa huli, tiniyak naman ni Chairperson Roman Romulo na ang pinaka-itinataguyod ng panukalang ito ay kapakanan din ng mga bata. Just for the record, Professor Flora, I think the teacher groups present here made it very clear, including this committee, that yung primordial concern natin is child protection. And sabi nga ng teachers dito, no one more than them ang gusto naman talaga na maproteksyonan yung mga bata. It's just that meron talagang kailangan lang na ma-address na situation. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Julian Bunag, Congress News.